ng Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Buong adlaw sa Lunes, Setyembre 1, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kagaron sa atong balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. PRO6 nagpabutyag sang bugos ng suporta sa 7-point agenda sang acting PNP chief. Duha ka most wanted person sa Iloilo na dakpan. 132 ka mga wanted persons na dakpan man sang IPPO sa duha ka bulan nga manhunt operation. Isa tiyo magasaulog sa ika-120 nga founding anniversary subong Sitien de Philippine Airlines nagpagbuhas ng abiso sa mga pasahero sa Bacolod Silay Airport. 26 ka miyembro sang lupon sa Manapla kag Ginigaran nagpaidalop sa Transformative Mediation Seminar. Naagdanuay tuhay nga aktibidad pinapreparar sang Civil Service Commission Region 6 para sa karon nga tuig nga Civil Service Month. Sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Police Regional Office 6 nagpabutyag sang bugos nga suporta sa 7-point agenda sang acting PNP chief. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni Paul Tarosa. Nagpabutyag sang bugos nga suporta ang Police Regional Office 6 sa 7-point agenda ni acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Lakip sa mga prioridad sa bago nga PNP Chief among pagtabakod sa police operations, pagpabaskog sa risk management, pagpasangkat sa seguridad ug epektibo nga paggamit sa resources. Katiyan sini nga pasanyog ang moral kag welfare sa kapulisan samtang ginapasiguro ang isa ka disiplinado, people-centered kag mas responsive nga PNP. Para sa Western Visayas, nagakaulugan ini sa mas strategic approach sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sa lokal nga level, mas maayong crowd management sa mga komunidad kung may kahiwatan, mas mabakod nga proteksyon sa mga vital installations kag dugang nga suporta para sa mga pulis nga nag-aalagad sa Western Visayas. Komitibo ang Police Regional Office sa pagpatuman sa mga programa sa pag-ung nga hepe sang PNP para madulong ang kalidad nga serbisyo sa pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga most wanted person sa Iloilo ang natigayon nga madakpan sa manhunt operation. Radyo Pilipinas Report. Manubalik sa balita si Paul Tarosa. Arestado ang duha ka most wanted person sa probinsya sang Iloilo sa ginpatigayon nga manhunt operations. Sa barangay Poblasyon San Dionisio, nadakpan sa mga operatiba sa San Dionisio Municipal Police Station ang top 3 most wanted person na si alias Joe, 20 anyos. Kaso nga rape ang ginapakatubang sa suspect. Samtang arestado naman sa Leon Municipal Police Station ang top 4 most wanted person na si alias Paulo, 54 anyos. 4 counts of rape ang ginapakatubang sa suspect. Sa Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, prioridad sa kapulisan na protektahan ang pumuluyo batok sa mga kriminal. Ginpasiguro sa PRO6
Ngayon maguntat ang kapulisan sa paglagas sa mga kriminal para sa kalinong kagkatawhay sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 132 ka mga wanted persons na aresto sa Iloilo Police Provincial Office sa 2 ka bulan nga manhunt operation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yari ang balita. Naglabot sa 132 wanted persons ang nadakpan sa Iloilo Police Provincial Office sa kapinduang kabulan nga manhunt operations. Nasandig sa datos sa Iloilo Police Provincial Office sa Hulyo 1 to Agosto 29, 2025. Sa 132 nga nadakpan, 45 most wanted persons. Sino kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang pagka-aresto sa mga wanted persons na kapakita lang sa dedikasyon sa Ilonggo Cops na natagan sa hustisya mga biktima sa krimen. Sa paglagas sa mga wanted persons, nagahing yung IPPO sang padayon nga suporta sang pumuluyo para mapabili ng kalinong kagatawa isang probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kumpiyansa si Vice Mayor Trixie Fernandez sa San Enrique, Iloilo sa liderato ni Mayor Josette Mamon sa ang badyangan bilang bag-o kag napilian na presidente sa League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter para sa tuig 2025-2028. Si Fernandez nangin alkalde sang San Enrique kag anay LMP Iloilo President kasi iya termino na eksperyensyahan ang panahon sang COVID-19 nga suno sa iya nga dumala sing maayo sa mga alkalde sa kabanuhanan ang krisis. Sa iya kaduha nga termino, ang LMP nag-inisyar sa mga forum nga nakabulig sa pagsuporta sa mga alkalde sa kolaborasyon sang gobyerno kag gobyerno nasyonal. Nagapasalamat ang Vice Alkalde nga ihatag ang responsibilidad kay Mayor Mamon nga isa sa eksperyensyado nga opisyal kag kwalipikado nga aktibo nga alkalde. Nagalaom siya nga mapadayon ang legasiya kag nagatuyo para sa mga interes sa mga katapo sa 42 ka mga banwa sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ISATU magasaulog sa ika-120 nga founding anniversary sa Setyembre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Magasaulog sa ika-120 nga founding anniversary ang Iloilo Science and Technology University o ISATU sa bulan sang Setyembre. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Dr. Gabriel Salestre Jr., University President sang ISATU, ginpahayag niya nga all set na ang preparasyon sa universidad para sa nasambit nga selebrasyon. Mag-aumpisa ang pagsaulog sa anibersaryo sa Setyembre 7 kung sa diin ni isa ka clean-up drive ang hiwaton kag pagasundan sang ecumenical service kag motorcade sa palibot sa syudad sang Iloilo. Hiwato naman sa alas 4 sa hapon sa SM City ang ginapabugan sa universidad na Project Runway nga mag-feature sa mga best dresses kag design sa mga estudyante. Sa Setyembre 8 naman, hiwaton ang food parade o street dance competition sa alas 7:30 sa aga, ang opening program sa alas 9:30 kung sa diin hiwaton man nga tree planting presentation, ribbon cutting, exhibits, food kiosk, kag poster presentation. Sa alauna sa hapon, may hiwaton nga professional lectures. Lakip mga sa aktibidad sa universidad para sa founding anniversary, ang paghiwat sa blood donation drive, academic quiz, research and extension symposium, IPMO Innovation Fest, kag ang literary musical contest sa Setyembre 9. Sa Setyembre 10, hiwaton ang skills contest, film festival kag ISATU pinaka-book of records. Ang Students' Day kag testimonial program hiwaton sa Setyembre 11, ang Family Day kag ang Mr. and Miss ISATU 2025 sa Setyembre 12, ang ISATU Legacy Run 120 kag Alumni Federations Day hiwaton sa Setyembre 13 kag ang closing program naman hiwaton sa Setyembre 15. Ginpahayag ni Dr. Celeste nga dako nga bagay ang pagsaulog sang anibersaryo bangod ini nagapakita sa milestone sa universidad sa nakaligad nga masobra isa ka tuig. Ginhaylo man ni Dr. Celeste ang mga estudyante, faculty and staff kag iban pa nga stakeholders nga magbuylog sa week-long celebration sa universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Airlines nagpagwa sa abiso sa mga pasahero sa Bacolod Silay Airport. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Nagpagwas ang travel advisory ang Philippine Airlines sa mga departing passengers sa Bacolod Silay Airport. Sunod sa advisory, limitado ang check-in counters ng PAL
kag buhina ng espasyo sa departure area bangod sa nagapadayon nga rehabilitasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines sa Paluparan. Bangod sini, ginpahayag sang PAL na posible makatuga ini sang malaba nga pila sa check-in kag boarding. Ginhingyo naman sang airline ng mga pasahero nga mag-check-in online pinaagi sa web check-in platform sang PAL na available 24 hours antes ang departure. Samtang ginalauman naman nga matapos ang rehab project sa Disyembre sini nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakatapos na sa ila tatlo kaadlaw nga transformative mediation training workshop ang 56 ka mga miyembro sa lupon gikan sa Manapla kag Hinigaran ang pagganas ginpangunahan sa Negros Occidental Provincial Government Liga ng mga Barangay kag Provincial Planning and Development Office. Sa sulod sa tatlo kaadlaw ang mga miyembro sang lupon na nagpakigbahin sa simulation sessions tuhoy sa karon nga mga practice sang settlement sa idalom sang barangay justice system. Kadungan sa ila pag-graduate ang mga tagpasakop nagbaton sang certificate sa giniwat ka simple nga completion ceremony. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trabaho sa gobyerno kag klase sa Negros Occidental kag Antique ginsuspende sang DILG subong adlaw Setyembre 1. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarosa, Ginsuspindi sa Department of Interior and Local Government ang trabaho sa gobyerno kag klase sa Barangay Lebel sa 17 ka lugar sa Punsod, Lunes, Setyembre 1. Suspendidong klase kag trabaho sa gobyerno sa National Capital Region, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental, Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga, kag Rizal. Pagpatag sa DILG ginalauman ang mapasko nga pag-ulan sa nasambit nga mga lugar. Posible naman ang baha sa NCR, Cavite, Laguna, kag Bulacan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nanuay tuway nga aktibidad ang ginapreparar sa Civil Service Commission Region 6 para sa selebrasyon sa ika-125 ka Philippine Civil Service Anniversary sa Western Visayas kag Negros Occidental karon nga Setyembre. Lakip na diri ang Government Job Fair Medical Mission para sa mga senior citizens kag persons with disability. PCSA Fun Run, bloodletting activity, tree growing, kag coastal clean-up activities. Balantayan man ang 2025 Regional HR Leader Summit, pasidungog 2025 pasasalamat program. Sa bugos nga bulan sa Setyembre, may ara sang donation drive para sa pamanang lingkod bayani, kagigatanyag nga diskwento pila ka mga establishmento sa tanan nga mga empleyado sang gobyerno. Ang selebrasyon karon nga tuig may tema nga bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Kaga mag-highlight man sa mabakod nga dedikasyon sang mga alagad sang publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mato ni Mayor Suzette Mamon sa Banwa sang Badyangan ng posisyon kagatungdanan bilang presidente sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Chapter 2025-2028. Executive Vice President naman si Honorable Maria Teresa Dibuque sang Anilaw, Iloilo. Vice President for External Special Concerns Mayor Richard Garin sang Miagao. Secretary General amo si Honorable Mayor Jose Abad Lazaro sang San Joaquin, Iloilo. Treasurer si Ayan Kenneth Alfeche sang Alimujan. Auditor si Mayor Matt Malabrica sang Bingawan. Business Manager naman si Mayor Maria Angelica Bianca Requinto sang Estancia, Iloilo. Public Relation Officer si Maria Jofel Soldevilla sang Zaraga. Sergeant at Arms naman si Mayor Ray Grabato sa Mina, Iloilo. General Legal Counsel si Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan. Ang Board of Directors naman ng Mosanday First District Honorable Janet Culada sang Gimbal, Iloilo. Vicente Scorpion Jr. sang Igbaras. Mayor Bonifacio Salapantan Jr. sang San Miguel. Marialina Hulipas sang Leon, Iloilo. Third District Mayor Elizalde Pueyo sang Kabatuan sa San Rafael. O kung sa Pototan, Iloilo naman si Mayor Rafael Enrique Lazaro. 4th District naman namo si Mayor Giancarlo Fernandez sang San Enrique, Iloilo. Mayor Robert Martin Pama sang Banwa sang Dueñas. Kag sa 5th District si Mayor John Aying sang Sara, Iloilo. Kag Nielo Tupa sa Barotac Viejo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
DSWD Field Office 6 nag-release ang 8.9 million pesos na stipend sa mga social pensioner sang Patnongon, Antique. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenya. Nakawilin ang 8.9 milyones pesos na stipend para sa mga social pensioners sa Patnongon Antique ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Siningkaron lang nagbatot sang ila stipend ang mga indigent social pensioner gika sa 36 ka barangay sa Patnongon halin sa DSWD. Kada social pensioner nagbatos ang tig 3,000 pesos para sa third quarter sa 2025. Ang social pension program nagatuloy nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakit o kung disabled nga wala sang pension o kung permanente nga source of income kag wala mo ginabaton ng financial assistance sa ila himata. Para sa Bagong Pilipinas, muna Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tulungan si Bacolod Law District Representative Albi Benitez sa halos 1.2 trillion nga alokasyon para sa flood control project sa karon. Nagagwa nga substandard o kung ghost project. Hayag ni Benitez ang kwarta ang gingamit na lang kuntani sa pagpatindog sang mga balay sa idalom sang 4PH housing program. Pananglit nga natigayon na buligan sang pondo pagpatindog sang 1 milyon ka mga kabalayan. Suno pa sa kay Benitez, kintubod sini nga sandig sa Department of Human Settlements and Urban Development sang nagligad nga tuig kapin sa 1.2 million tubtob 1.4 million pesos ang kinahanglan para sa isa ka balay sa pabahay project dugang pa ni Benitez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Memorabilia ni Evelio Javier buksan para sa public viewing sa maabot nga Setyembre. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Jorge Richante. Sugod Setyembre 1, pagkabuksan na para sa public viewing ang mga memorabilia ni Anay Antique Governor Evelio B. Javier. Iniagod makita sa mga Antiqueño kung mga bisita ang kabuhi, mga advokasya, kadligasiya ni Beloy. Lakip sa mga ipakita sa public viewing, ang bayo nga suksok sang Anay Gobernador sang siya ang gin-assassinate. Mga laragway, medalya kagiban pa nga handumanan sa nagtaliwan nga Javier nga iga-display sa New Capitol. Ang Evelio B. Javier Memorabilia ang isa sa 3 ka exhibit nga ginhanda sa Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office para sa opening sang 2025 Tourism Month Celebration. Pangunahan ni Governor Paulo Javier ang ribbon cutting ceremony sa Evelio B. Javier Memorabilia, lakip na ang Tourism Travel Booth Exhibit kag art exhibit sa mga Antiqueño artist nga may tigulo mixes na ihamtang naman sa Old Capitol Building sa San Jose de Buenavista. Ginpahayag sa provincial government na ang tanan nga exhibit libre kag bukas sa publiko sa bilog nga bulan sang Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 1,300 megawatts ang offshore wind contracts na award na sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sa balita. Ginkumpirma sa Department of Energy Visayas Field Office nga masobra 1,300 megawatts sang offshore wind service contracts ang na-award na sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Sandig sa datos ng DOE Visayas Field Office as of December 2024, yara sa kapin 1,390 megawatts ang service contracts ang na-award para sa offshore wind sa Iloilo. Lakip ng 990 megawatts sa East Panay kag Sikugon, 100 megawatts sa Concepcion, kag 100 megawatts sa Iloilo Strait. Samtang ang dugang nga proyekto nga masobra 350 megawatts on onshore kag offshore wind ang ara naman sa pre-development pipeline. Naibaluan nga padayon ang panikasog sang Iloilo Provincial Government agud mangin leader sa matinlo nga enerhiya. Suno kay Ray Victor Garin, focal person para sa Energy Efficiency and Conservation Desk sang Iloilo Province, may ara na sa karon ang probinsya sang Iloilo sang Provincial Ordinance on Renewable Energy ukon I-4 sa diin gina-allocate ang bahin sa provincial budget para sa renewable project. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa kagatos ka junior kag senior high school teacher sa Western Visayas kag Negros Island Region ginpaidalom sa training para mapabaskog pa ang pagtanyag sang TVET.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Marian Grace Eranieta. Gimpay dayon sa batch 5 sa training sa Teachers Methodology o TM Level 1 ang isa kagatos na junior and senior high school teacher gikan sa Department of Education Region 6 kag Negros Island Region sining karon lang. Tinutuyo sa training nga i-equip ang senior high school technical vocational livelihood track, junior high school special program and technical vocational education, kag junior high school technology and livelihood education teachers sa mga industry-aligned methodologies, innovative na training strategies kag accredited assessment skills na ila magamit sa pagtudlo. Ang training ang kolaborasyon sa tunga sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, New Lucena Polytechnic College, kag DepEd. Ang inisyatibo ang kabahin sa commitment sa TESDA NLPC kag DepEd nga pakasang karon pa ang kapabilidad sa mga manunudlo bilang certified trainers kag assessors para mapasiguro na ang tanan nga learners sa Western Visayas kag NIR ang makabatok sa kalidad kag handa sa palabuton nga mga program sa technical and vocational education and training. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Eranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Health Office, DOH kag Concepcion RHU naghiwat sa Family Health and Nutrition Fair. Kapin 3 kagatos ka kliyente nag-avail sa manuhay-tuhay nga health service. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Naghiwat sa Family Health and Nutrition Fair ang Iloilo Provincial Health Office kaupod ang Department of Health Western Visayas, Center for Health Development kag Concepcion Primary Care Facility. Tinutuyo sa kahiwatan nga ipalapot ang mga health programs kag services, pinaagi sa nanuhay-tuhay nga aktibidad kag ipalapit sa pumuluyo ang komprehensibo kag accessible nga health services. Lakip sa aktibidad ang paghiwas ng Adolescent Health and Development Program lectures, pagtanyag sa family planning services para sa kababainhan, niyara sa reproductive age, oral health services sa kabataan, men's health lecture, school-based immunization, konsulta profiling o first patient encounter kag nutrition services. Ginatagama sa pagtamod ang natuloy sa maternal health, paghatag sa human immunodeficiency virus kag syphilis testing, oral health services kag libre nga ultrasound sa pagpanguna ni Dr. May Silao o Bisonologist ang Western Visayas Sanitarium kaupod ang iya nga team. Naglabot sa kapin 300 sa kliyente gikan sa munisipalidad ang nahatagan sa serbisyo sa ginhiwat ng Family Health and Nutrition Fair. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Eranieta, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lunsar ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang Balik-Batchano Development Project kadungan sang ginhiwat nga clean up drive sa suba sa Banwa sang Uton. Sa yan ang mensahe ginalagway sang gobernador ang Batchano River bilang jewel of the province and the city. Naibuluhan nga sakop sang Balik-Batchano Development ang 4.1 kilometer stretch sang suba nga nagailig sa 7 ka barangay sa Uton, lakip na sa Tagbak, Buray, Poblacion West, Poblacion North, San Antonio, San Nicolas kag Aligre. Katuyan sini nga ibalik ang importansya kultural sang suba, pabaskugon ang biodiversity kag climate resilience of doon ang lokal nga komunidad kag kabataan sa environmental stewardship kag itibong ang sustainable livelihoods kag ecotourism para mabuligan ang lokal nga ekonomiya samtang ginapangapinan ang dunang manggad. Siling ni Defensor ang proyekto kabayan sa dako nga plano nga tawgon ng Iloilo nga forest province sa diin ng Batchano River nagaserbe nga vital component sang inisyatiba. Sa Nobyembre, balik Batchano si Defensor para naman pangunahan ang mangrove planting sa idalom sang province-wide tree growing program. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa 8:24 Radyo sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naging na batihan ang detalye sa mga panguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Lunes, Setyembre 1, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir Magdaleno Fajardo, Ma'am Annabel Unaw, nga nag-upod sa aton sining pagpangalagad. Subong man si Ma'am Aldea Nobleza Tarosa sa tanan naton ng mga FB Live viewers. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Ako nagid lamang inyo alagad kada aga Junel Baklay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.